Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Attorney Renan, natauhan sa sinabi sa kanya ni Lilet. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Handa na sanang sabihin ni Marites kay Constantino ang lahat ng nalalaman niya sa mag-inang Calorena at Ino. Ngunit naudlot nang biglang dumating si Calorena. Kaya nag-alibay na lang si Marites na babali siya sa sahod niya. Kinabahan naman si Calorena dahil akala niya ay ilalaglag na siya ni Marites kay Constantino. Mabuti na lang at naabutan niya pa si Marites, kundi ay nabuking na ang sikreto nilang mag-ina. Samantala, sa unang paghaharap ni Attorney Renan at Attorney Kurt sa korte, pinaglalaban ni Kurt na dapat lang napayagan si Lilet na makapag-bail dahil hindi pa napapatunayan na kriminal si Lilet. Pinaglaban naman ni Attorney Renan na hindi makatarungan ang hinihiling ng kampo nila Lilet na makapagpiyansa si Lilet dahil napakadelikado raw kung magpagala-gala sa labas ng kulungan si Lilet dahil malakas na ang ebidensya nila na makapagsasabi na talagang kriminal si Lilet na kapag pinayagan ng hukuman si Lilet na makapagpiyansa ay maaaring may sumunod pang maging biktima si Lilet. Napapangisi si Eira sa pagtatanggol ni Attorney Renan sa kampo nila dahil kahit anong sabihin ni Kurt ay mayroong bala si Attorney Renan. Kaya mas lalong nanggigil si Kurt na maipanalo ang laban nilang dalawa ni Lilet. Isa pang pinaglalaban ni Attorney Renan na kapag pinayagan si Lilet na makapagpiyansa ay maaari nang makatakas si Lilet habang ninilitis sa hukuman. Kaya nakiusap si Attorney Renan sa hukuman na wag papayagan si Lilet na makapagpiyansa dahil napatunayan na nila na may kakayahan si Lilet na maging isang bayolenteng tao. Litong-lito na nga ang judge na nakikinig sa magkabilang panig kung dapat ba niyang i-grant ang request nila Kurt na makapagpiyansa si Lilet habang nililitis ang kaso. Gigil na gigil si Kurt dahil ayaw pahintulutan ni Attorney Renan na makapagpiyansa si Lilet. Pinigilan lang ni Lilet si Kurt na gumawa ng kahit na anong gigil sa hukuman at mag-focus na lang raw sila sa mga susunod pa nilang mga hearing. Pagkatapos marinig ng hukuman ang lahat ng arguments ng magkabilang panig, ay napagdesisyonan ng hukuman na i-adjourn muna ang hearing at ipagpaliban muna ang desisyon tungkol sa petition bail ng kampo nila Lilet. At habang nag-aantay sila ng magiging desisyon ng hukuman, ay mananatili si Lilet sa loob ng kulungan. Dismayado si Kurt sa kinalabasan ng pakikipaglaban nila sa petition bail ni Lilet dahil dalawang panig ang ayaw magpatalo sa hukuman, kaya nireschedule na lang ulit ang pagtatapat ng magkabilang panig. Natutuwa naman si Eira at ang panig nila na maging maganda ang resulta para sa kanila ng unang pagtatapat. Samantala, ang pamilya ni Lilet ay dismayado rin dahil mahaba-habang paghihintay pa ang kailangan nilang antayin para malaman kung papayagan ba si Lilet na makapagpiyansa habang nililitis ang kaso sa korte. Paglabas nila Lilet ng hukuman, madaming press ang nakaabang sa paglabas nila. May isang press na naglakas loob na magtanong kay Lilet na patuloy pinaninindigan ni Lilet ang pagiging inosente. Anong ebidensya raw ba ang meron si Lilet na sa tingin niyang makakapagpatibay sa mga pahayag ni Lilet? Diretsahang humingi ng pasensya si Lilet dahil hindi raw niya pupwede na ihayag sa mga press ang depensa nila. Naintindihan naman ng mga press ang pahayag ni Lilet, kaya nanahimik na lang sila. Maya-maya ay lumabas na rin si Eira
at narinig niya ang naging sagot ni Lilet sa isang press na baka naman raw kasi walang ebidensya si Lilet para ma-prove na inosente siya kaya wala siyang nasagot sa press. Ngunit sumagot si Lilet na relax lang raw si Eira. Huwag raw nilang pangunahan ang korte. May tamang oras raw at huwag mag-alala si Eira dahil lalabas rin ang katotohanan. Ngunit sumagot si Eira na ang alam niya lang na katotohanan ay pinatay ni Lilet ang mati niyang si Attorney Meredith. Pero matapang na sumagot si Lilet na bahala na si Eira kung ano ang gusto niyang paniwalaan. Basta ang alam ni Lilet ay wala siyang kasalanan. Sumagot si Eira na kung sigurado raw si Lilet na hindi siya ang pumatay kay Attorney Meredith, sino raw ang pumatay. Pinigilan na ni Attorney Spunky si Eira sa pagtatanong kay Lilet dahil masyado raw maraming press ang nakaharap sa kanila at baka iba ang maging dating sa mga tao sa paligid nila. Sumagot si Eira na napaka-plastic raw kasi ni Lilet, masyadong pabiktim sa mga press kaya hindi na nakapagtimpi pa si Attorney Renan at pinagsabihan na si Eira na itigil na lahat ng sinasabi niya. Dahil si Eira talaga ang magiging mukhang masama at si Lilet ang magiging mukhang biktima. Kaya wala nang nagawa si Eira kundi ang umalis na lang sila at iwan si Lilet at ang kampo nila. Bago bumalik sa kulungan si Lilet ay pinalakas muna ng pamilya niya ang loob niya. Huwag raw susuko si Lilet at mag-ingat sa loob ng kulungan. Masaya naman si Lilet na bumalik sa loob ng kulungan dahil alam niyang hindi siya pinababayaan ng pamilya at ng kaibigan niya. Samantala, nakakuha ng impormasyon si Kurt na may nakakaalam at nakakita ng totoong killer ni Attorney Meredith, kaya nakipagkita agad si Kurt sa lalaki. Diretsahang tinanong ni Kurt ang lalaki kung totoong may impormasyon siya nung gabing namatay si Attorney Meredith. Inamin ng lalaki na natatakot siya kaya hindi niya sinabi sa mga pulis ang nalalaman niya dahil baka malaking tao ang nasa likod ng pagkamatay ni Attorney Meredith. Nagtanong ang lalaki kung masisiguro ba ni Kurt ang kaligtasan niya kapag inamin niya lahat ng nalalaman niya at makipagtulungan siya. Umoo naman agad si Kurt na poprotektahan ang testigo. Samantala, hindi naman kumbensido si Attorney Renan sa salaysay ng testigo nila Lilet na si Paco na nakita niya ang totoong killer at natakot lang siya na sabihin sa mga pulis kung anuman ang nalalaman niya. Sa kabilang banda, naniniwala naman si Lilet na hindi naniniwala si Attorney Renan sa salaysay ng witness nila Eira. Dahil alam ni Lilet na alam ni Attorney Renan na hinding-hindi magagawa ni Lilet na patayin ang sarili niyang ina. Patindi na nga ng patindi ang lahat ng eksena, kaya dapat nating abangan kung matutuluyan bang makulong si Lilet. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.